po ang Good Morning Kapatid. Makating mga sugat-sugat na balat o galis kung tawagin ng marami na tila hindi gumagaling. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon kasama ang ating paboritong my favorite resident morning doctor, Doc Richard. Good morning, Doc! Good morning, Mommy Dims! And good morning din po mga kapatid. Ako, Mommy Dims, bago tayo dumakor yan, mga kapatid, panoorin muna natin to. Matinding pangangati at pagsusugat ng balat ang problema ng 59 years old na si Mommy Rose. Hindi nga alam ko ano dahilan nung naglabasan bigla. Makati. Nirapan ako sa gabi matulog dahil matake kirot. Akit. Kaya sa cute yatakpa ko nito, nalangaw. Marami na raw sinubukang ipahid si Mommy Rose para sana mawala ang mga sugat sa kanyang balat. Sa dami ko na pinapahid na gamot, wala rin epekto. Tuwing umaga, umiinom ako ng antibiotic. Pag nangate, talagang hindi ko maiwasang kamutin. Kaya nagdudugo. Pinupunasan ko siya ng alkohol o kaya yun. Kaya pinupunasan ko siya muna. Saan nga ba nagmumula ang ganitong klaseng sakit sa balat at totoo bang lubos itong nakakahawa? Alamin ang sagot sa Balik Alindog. Dok, alam mo ba, pag bata ka tapos dalagita ka, yan ang laging sinasabi nila, di ba? Pero wala pala talagang pinipilit kasi maski si tatay meron, di ba? And usually, ito yung pagka sa mga kapatid po natin, mga mommies, mga nanays dyan, kapag may anak kang babae, yung sinasabi palagi, naku, huwag kang gagalisin. Dapat ano ka, ha? Yung pang beauty queen mong legs, mga ganyan, di ba? So, ano nga ba yung galis, Dok? Ano ba yung scabies? Or scabies ba? Or Scabies. Scabies. Okay. Ayan, Mommy Dims, ang scabies kasi, ito talaga ay isang kondisyon ng ating balat na dulot ng tinatawag nating human itch mite. So yung human itch mite na ito, ang tawag dito ay Sarcoptes scabiei. O di ba parang spell lang sa Harry Potter? Correct! Sarcoptes scabiei talaga. So ang nangyayari kasi, gumagawa sila ng mga lagusan o kaya burrows doon sa ilalim ng ating balat. Tapos dito sila nangingitlog. So, ibig sabihin, kaya siya makating-makati kasi once na penetrate yung skin, meron pang nangyayari on the inside, correct? Yes. Oh my God. Okay, ano ba yung pangunahing sanhi daw ng galis or scabies? Ayan. So, ang pangunahing sanhi ng galis or scabies, Mommy Dims, unang-una yung tinatawag nating skin-to-skin contact mula doon sa taong meron nito. So, for example, kung ako merong scabies, tapos nakipagbeso o kaya nakipag-hug ako sa'yo, maya't maya magkakaroon ka na, pero hindi agad. Lalabas yung sintomas after 4 to 6 weeks. Ay, so hindi Isang mo pala buwan. talaga malaman kaagad yan. Okay. Pero, pwede ka na maka-infect ng ibang tao kahit hindi pa lumalabas yung sintomas. Pangalawa, Mommy Dims, yung paggamit ng personal items ng ibang tao, kagaya ng tuwalya, damit, o kaya sapin na merong scabies. So, pwede yung mga nagsishare ng kumot, ganyan, Yes, di ba? oo, No? totoo yan. Oo, okay. Ano naman daw yung mga sintomas ng galis or scabies and how is it different from the ones na nakita mo, rash lang, di ba? Ayan. So, yung mga sintomas kasi ng galis, unang-una yung matinding pangangati, lalong-lalo na sa gabi. Kasi ito yung time na nangingitlog sila. Tapos, meron din yung mga pantal na nagdudulot ng maliliit na bukol. Tapos, parang bumubuo sila ng isang linya. Tapos, Mommy Dims, madalas itong nakikita sa paligid ng ating daliri, ng pulso, ng kilikili, at saka puson. Bakit? Kasi ito yung area na mainit sa katawan natin. Gustong-gusto nila yan. Gustong-gusto nila yung mga Oo. singit-singit mo. Totoo yan. Okay, paano naman ito ginagamot? Grabe, Doc, pinapanood ko pa lang yung video natin ngayon sa screen. Nangangati na ako. Oo, paano yan ginagamot talaga? Ayan, so ang gamutan ng scabies, unang-una, magpakonsulta muna tayo sa doktor. Wag tayong mag-self-medicate, okay? Tapos pwede po kaming magbigay ng, magre-reseta kami ng cream. Ang tinatawag po sa cream na ibibigay namin ay permethrin 5%. Tapos ang gagawin po, ilalagay siya mula dito sa leeg hanggang sa paa. Tapos ibababad po yun ng 8 to 12 hours. Saka babanlawan. Tapos, eto Mommy Dims, hindi lang yung pasyente na may scabies ang kailangan gamutin. Kasama na rin yung mga kasama sa bahay. Kahit hindi pa nakikita? Kahit hindi pa nakikita. Kasi nga baka 4 to 6 weeks, di ba? Yes, oo. Okay. Paano naman maiiwasan na magkaroon ka ng galis or scabies?
Ayan, so meron tayong tips sa ating mga kapatid. So unang-una, huhugasan natin yung mga damit, yung mga tuwalya, yung mga bed linens, lahat yan, gamit ang mainit na tubig. Because ang mainit na tubig, naturally, nakakapatay ng germs ba yan? Yes, Or ng totoo human yan. mites, no? Oo. Oo. Tapos, iwasan din natin ang close contact doon sa taong merong scabies. Okay. Paano naman daw matatanggal? Kasi 'di ba, pag ginalis ka, may peklat na kasama yan eh. Para yan talagang actually sa babae, more than the galis itself, it's the peklat that really bothers us. Na parang pag nagamot yung galis, naku, magkakapeklat ka na yan. Paano naman natatanggal yun? Ayan, kasi kapag nagkakaroon ka ng scabies during childhood, madadala mo yan hanggang sa pagtanda. So marami na ako naging pasyenteng ganyan. Ang ginagawa namin, Mommy Dims, isang treatment dyan is yung tinatawag nating CO2 laser. Okay. Oo, pero syempre, sessions pa rin yun. So ang Consistent mangyayari, dapat. consistent dapat para mabawasan man lang kahit papaano yung peklat. Pero naturally, kung ikaw ay keloid, makiloid ka, hindi na talaga. Oo, medyo mahirap na talaga. O kaya iwasan nyo po, no? Oo, Pagkaroon, that's the best yes, talaga. iiwasan talaga yung ano. Ay, Doc, marami na naman tayong natutunan from you. Maraming salamat to our always fresh resident morning doctor na si Doc Richard Gadiaga. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.